Sa Psalms chapter 78, Psalms chapter 78, verse 19. 78 verse 19. Yan. So ngayon, basahin po nating lahat. Okay? Sabay-sabay po nating basahin. Ready? Ready na kayo? Nandiyan na po kayo? Okay, basahin natin. Yea, they spake against God. They said, can God furnish a table in the wilderness? Tayo po yung manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa gabing ito na inyong pinagalb sa akin. Kaya nga rin pong siyang manguna. Salamat din po, Panginoon, sa pribilehiyo na binigay nyo. At ganoon din po, Panginoon, kaya nga rin pong siyang manguna sa mga first time. Kaya pong siyang mangusap sa kanilang mga puso ngayong araw to. Salamat po, ito po aking dalangin. Sa pangalan ng Panginoong Kristo. Amen. Yan na po tayong mupo. Hello. Hello. Let's confront. Hello. Hi. Sabihin niyo naman Okay. Ngayon po, pag-aaral natin. Tanggalin mo to. Hello. Hello. Nakasan mo ba? Yan. So ngayon, pag-aaral natin, ito yung katuloy ng preach ni Kuya Arnold nung umaga about mga problema o yung mga tinatahak natin na problema sa ating buhay. Makikita natin dito kung paano tayo tutulungan ng Diyos o kung papayagan natin na tulungan tayo ng Diyos o kaya ba ng Diyos na tulungan yung ating problema. Yan po yung mga katanungan sa ating buhay. Ngayon, pag-aaral natin is, can God? Is God? Hello? Hello? Okay. Is God really qualified? Yan po. Sa ating buhay. Okay. Nabasa natin dun sa Psalms, chapter 78, verse 19. Makikita natin doon, can God, nakita niyo po sa Bible niyo, can God? Makita natin in the last chapter, makita natin the unbelieving children of Israel ask question. Kanino? Sa Diyos. Can God? Sabi nila sa Panginoon, sa Diyos mismo. Itong mga Israelites, alam natin yung kwento nila. Tama? Na sila palagi nagmumurmur, nagko-complain sa Diyos. Paikot-ikot na lang yung kanilang buhay. Bakit sa wilderness, doon sila, parang paikot-ikot lang. For 40 years, nandun sila. Dahil sa kanilang unbelieving o sa kanilang question sa Diyos. Kaya ba ng Diyos? Diba? Naalisin kami dito sa Egypt. Okay? Napaka-importante na malaman natin dun sa Psalms chapter 78 verse 19, can God really help me? Ako ba matutulungan talaga ng Diyos sa aking problema ang tinatahak ngayon? Okay? Kaya ba ng Diyos na panghawakan ang aking problema sa aking buhay? Kaya ba ng Diyos na ingatan ang aking buhay at ang aking problema? Yan yung mga question natin minsan sa Diyos. Yan yung pumapasok sa ating isipan minsan. Diyos, kaya mo bang lutasin ang aking problema? Yan. Kaya napaka-importante sa ating buhay, minsan kaya hindi sinasagot yung ating panalangin o kaya yung inaas natin sa Diyos dahil sa ating unbelieving. Hindi tayo naniniwala sa Diyos na kaya niyang lutasin ang ating problema. So ngayon, makikita natin dito, okay, sa tingin nyo, ito, sino sa inyo may sasakyan?
Pwede makita start. Marami na yung sasakyan Okay? Sino sa inyo nasubukan ng nasiraan? Sino sa inyo marunong mag-drive? Marami, di ba? Okay, sino sa inyo nasubukan ng nasiraan? Okay? Minsan sa atin, pumapasok sa ating isipan, kaya ng mekaniko na ayusin yung aking sasakyan. Minsan pumapasok sa ating isipan yan. Meron ba siyang experience na dati na siya ay nakaayos ng sasakyan? Minsan ganun yung ating nasa isip. Okay? But, qualified ba sila? Karapat-dapat ba? O tinatawag natin silang kaya niya bang gampanan yung ipapaayos ko na sasakyan? Minsan ganun yung ating nasa isipan. Okay? Baka pag naayos, sisingilin ako ng mahal. Diba? Ganun yung nasa isip ng mga tao. Pero, makikita natin doon, yun yung mga pumupunta o yun yung pumapasok sa isipan ng isang tao. Diba? Pagpalagay natin, ikaw ay may problema sa sa kanan. Itong natin, palagay natin. At kailangan mong maopera, syempre. Tama? Kung may problema ka, alam nga naman babayaan mo yan. Baka 1 week o ilang buwan lang patay ka na kasi pinabayaan mo yung sakit sa inyong lungs, sa right lungs mo. Syempre, kailangan mong ipaopera. Pero ito yung pumapasok sa mga isip ng mga tao. Would you want to trust any person to do this operation? Or would you want to trust someone who was qualified doctor? Siyempre, yung pagkakatiwalaan natin. Tama? Minsan, pupunta tayo sa kilala nating doktor. Kasi, kilala mo tutulungan ka niya. Pero, pag hindi sila qualified na doktor, minsan nag-iisip ka na, baka mamatay lang ako dito. Yan ang nasa isip ng mga tao. Baka hindi magamot yung aking right lungs. So ngayon, you would probably want to ask, is this doctor really qualified? Does he know all about lungs? Alam niya ba lahat? Yan ang nasa isip ng isang tao. Does he know all about disease which I have? Has he had good training in medical school? Minsan, pumapasok sa ating isipan yan. Hindi naman punta ka sa ospital, ganun kaagad. Siyempre, mag-iisip ka. Is he a skilled surgeon? Has he done this kind of operation before? Dati? Has he successful sa kanyang operation dati? Yan yung pumapasok sa ating isipan. You would want to trust your body only to someone who is qualified. Tama? Siyempre, pag yung pagkakatiwalaan natin. Is God really qualified to help me and to fix my problem? Kaya nga dito, makikita natin, maraming mga question o mga tanong na pumapasok sa ating isipan. Minsan, kaya ba ng Diyos na lutasin ang aking problema? Qualified ba siya? Minsan sa atin, ang nasa isip natin, tumatakbo tayo sa ating mga kaibigan. Sa alak. Tama? Kayo lang pala, hindi pala ako uminom ng alak. Hindi ko naranasan uminom ng alak. Okay. Minsan doon tayo tumatakbo pag may problema tayo. Para lang mawala yung problema. Pero, pag ikaw nasa tamang isip ulit, hindi nawala yung problema mo. Nadagdagan, naggastos ka pa, ano pa? Nahilo-hilo ka pa. Minsan, hindi mo pa alam kung ano yung ginagawa mo. Sa kaibigan, tayo lumalapit pag tayo may problema. Bakit nangyayari doon? Dahil sa ating emosyon. Tama?
Kaya nga sa ating buhay, lumapit tayo sa pagkakatiwala natin o yung karapat-dapat. Sino ba yun? Ang Diyos. Okay? The more we know about God, the more we will be able to trust Him. Who is God? Sino ba ang Diyos? Can He really help me? Talaga bang kaya ba ng Diyos na tulungan ako? Can He really handle my problem? Kaya ba ng Diyos na panghawakan ang aking problema? Yan yung mga pumapasok sa ating isipan. Introduction pa lang ito. Matatapos tayo hanggang alas 9. Wala nang basketball. Okay. Today, there are so many voices coming at me from every direction. Yung mga question na pumapasok sa ating isipan. Di ba pag meron kang naramdaman na sakit, ang nasa isip mo, pambira, baka malapit na akong mamatay. Di ba? Ganon yung nasa isip natin. Pag naopera ako, baka mamatay lang ako. Ha? Ganon yung nasa isipan ng isang tao. Imbis na, bakit kaya nandito ito? May purpose kaya ang Diyos kung bakit niya linagay ito? Minsan ganon dapat yung ating isipan. Hindi lang yung puro negative. Mamamatay na yata ako. Okay? To whom should I listen? To whom should I follow? We can really help me. Who can really understand me? Sino bang nakakaintindi sa akin? Sino ba talagang nakakaintindi? Minsan hindi tayo naintindihan ng tao. Ba't ang Diyos naintindihan niya kung ano yung dinaranas natin na problema. Kaya nga sabi dito, ang dapat natin gawin is mag-ask ng tulong sa Diyos, hindi sa kaibigan. Okay? Kasi minsan, ina-advisean ka niya na hindi tama. Okay? Who really knows what I'm going through? Sino ba nakakalam? Di ba wala? Ang Diyos lang nakakalam. Bakit tinatakbuhan natin ang Diyos na siyang nakakaalam ng ating dinaranas na problema? Who really cares about me anyway? Who can hold me and handle my problem sa aking buhay? In this chapter, we will discover that God can. Kaya ng Diyos na lutasin ang mga problema. Nasa sa atin lang yun. So ngayon, titignan natin kung talaga ba kaya ng Diyos na lutasin yung ating problema. Una, God is omnipotent. Ang ibig sabihin po ng omnipotent, God is all-powerful. Makapangyarihan ng Diyos. Siya ang naglikha dito. Di ba? So ngayon, sabi ni Job, sa kanyang sarili, sa Job chapter 42 verse 2, I know that thou canst do everything. Lahat magagawa ng Diyos yan kasi all-powerful siya. Tama? And we need to know these two. Kailangan natin malaman. Sa Genesis chapter 18 verse 14, what is the answer to this question? Titignan natin sa Genesis chapter 18 verse 14. Tingnan natin sa Genesis chapter 18 verse 14. Is anything too hard for the Lord? Anong sagot niyo? No. Walang mahirap o walang mahirap sa gawain ng Diyos. We never forget that He is the Almighty God. In Genesis chapter 17, verse 8. Makapangyarihan ng Diyos. Minsan sa ating buhay, nagmamatigas tayo. Kaya kong handle itong problema na ito. Kaya nga sabi ng Bible, lumapit tayo sa Diyos na siyang makapangyarihan na kaya niyang lutasin ang iyong problema. Sabi ng Bible, all power and all might and all things, and all strength and all ability
belongs to Him. Nanggaling sa Diyos yan. Lahat ng kapangyarihan, lahat ng kalakasan natin, o yung kakayahan natin, nanggaling sa Diyos yan. Sabi sa Matthew 19, verse 26, with God, all things are possible. Makita natin yung binasa, yung napakinggan natin nung umaga, yung feeding of the 5,000, nagtaka. Bakit yun lang? 7 loaves and 2 fishes lang. Paano niya mapapakain yung 5,000 na tao? Sa tingin nyo, di ba yung ating isipan is limited? Hindi natin alam kung paano. Kahit yan, pira-pirasuin mo durugin mo ng maliliit, hindi yan kakasya. Pero ang Diyos, kaya niya. Kasi makapangyarihan ng Diyos. Ang problemang malaki, kayang lutasin ng Diyos. Nasa sa atin lang kung papayagan natin na lutasin ng Diyos yung ating problema. Kaya napaka-importante sa ating buhay, hindi dapat tayo lumapit sa mga kaibigan natin o kung sino man, lumapit tayo sa Diyos na siyang nakakalam at siyang nakakalutas ng ating problema. The fact that God is all-powerful can be summed up in 3 simple words. Ditong tatlo na ito, makikita natin sa Luke chapter 3, verse 8. Ano ang sabi ng Bible sa Luke chapter 3, verse 8? Sa tatlong word na yon. Kung makikita natin, bring forth therefore fruit worthy of repentance, and begin not to say within yourself, we have Abraham to our father, for I say unto you that God is able. Kaya ng Diyos. Kaya nga sabi dito yung tatlong word na yun, God is able. Kaya ng Diyos yan. Remember what yung ating napag-aralan about problems sa buwan na ito. Diba? Yung buwan na ito, ang pinag-aralan is about problems. Kung paano natin panghawakan yung ating problema. Was God able to bring the children of Israel to the Red Sea? Malaking problema yon kung paano sila makakatawid sa Red Sea. Okay? Malaki ring problema. Kung meron tayong problema ngayon na tinatahak na malaki, mahirap makatawid dun sa Red Sea. Pero, sabi ko nga, kung wala ang Diyos, kung wala ang Diyos, hindi nila malulutas. Kung saan sila dadaan, papatayin sila ng mga Egyptian. Pero gumawa ang paraan ng Diyos. Okay? Kahit yung mga tao nagko-complain na pagpapatayin sila ng mga kaaway. Dinala kami ng Diyos dito dahil pagpapatayin kami ng mga kaaway. Pero makikita natin na nakadaan sila sa Red Sea. Malaking problema yun, pero nalutas. Bakit? Nandun ang Diyos. Was God able to make bitter water sweet? Kaya ng Diyos yan. Ang mapait na ampalaya, kaya ng Diyos na patamisin. Ang tao hindi. Kasi mapait na yan. Subukan mo yung ilagay sa suka yan. Hindi mo makakain kung gaano mapait na mapait. Siguro ganun kapait yung water na yon, but pinatamis ng Diyos. Was God able to provide food in the desert? Wala na kayong pagkain. Pero pinubide ng Diyos yung pagkain nila. Yung mga Israelites na nagko-complain ng complain, pinuprovide pa rin ng Diyos yung kanilang pangangailangan. Tingnan natin mabuti na kaya ng Diyos lahat ng problema. Kaya niyang lutasin lahat. Okay? Was God able to make water come out of a rock? Kaya ng Diyos yan. Di ba, wala silang tubig kung saan sila iinom. Ba't gumawa ang paraan ng Diyos? Okay? Was God able? Sino ba ang ginagamit dito? Si Moses. Ginamit siya ng Diyos upang gawin yung mga miracle na nandito sa salita ng Diyos. Sino ang gumawa lahat nun? Hindi si Moses. Tatandaan nyo, ang Diyos mismo ang gumawa nun. Ginamit lang si Moses. Was God able to feed
1,000 of people with 5 loaves and 2 fishes, God can? Is God able to solve your problem? God can. Kaya ng Diyos. The answer to this question, lahat ng sinabi ko sa inyo, kaya ng Diyos na lutasin yung ating problema. Yung problema nila, kaya lutasin ng Diyos. Nalutas nga yan eh. Kaya nga nilagay dito sa salita ng Diyos. Dito, makikita natin. Suppose you have a difficult class in school. Sino sa inyo magaling sa science? Merong magaling sa science, merong hindi magaling sa science. Sino magaling sa math? Merong magaling sa math, meron ding hindi magaling sa math. Pero, is God able to carry you through the semester? Kaya ng Diyos kung papayagan nyo. Nasa sa atin lang yun. Tamad lang tayo na mag-aral. Paano natin maalala yung ating mga napag-aralan kung hindi tayo kumukuha ng tulong sa Diyos? Minsan, pag bumagsak tayo, ito lang yung binigay ng Diyos eh. Minsan, ganun pa yung reason natin. Dapat hindi ganun. Okay? Dahil tayo bumabagsak, dahil hindi tayo nag-review. Yun lang yung dahilan. Hindi ang Diyos ang dahilan. In fact, ang Diyos ang naglulutas ng problema. Okay? Is God able to help you to understand the subject matter? Kaya ng Diyos yan. Nasa sa atin lang. Is God able to help you to study and do the homework and assignment? Kaya niyan. Nasa sa atin lang. Is God able to help you on the exam? Yes? The Bible says, I can do all things through Christ. Nandun ang Panginoong Jesucristo. Pag sinasabi lang natin, I can do all things, nawala na ang Panginoong Jesucristo, hindi natin kaya. Tatandaan natin na sinasabi ng salita ng Diyos na sabi niya, I can do all things sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. Kaya nga sa ating buhay, lumapit tayo sa Diyos. Ito ba? Pangalawa, God is omniscient. Ano ba ang ibig sabihin ng omniscient? God knows all things. Lahat. Problema mo, mga nagawa mong kasalanan, yung magagawa mo pa, lahat. Alam ng Diyos yan. Alam niya yung future mo. Alam niya kung ano yung nakaraan mo. Alam lahat ng Diyos yan. Kaya nga sabi ng Bible, God knows all things. Kasi siya naglikha dito sa mundong ito. God is greater than our heart and knoweth all things. Alam ng Diyos. God understands all things. He knows all the fact. He knows all about everything and everyone. Alam ng Diyos yan. Kahit yung bilang ng buhok ninyo, alam ng Diyos yan. Okay. Sometimes we might think, is there anyone who can really understand me? Ang Diyos, ang Diyos, kaya niyang intindihin yung dinadaraanan mo. Is there someone who really knows that I'm going through? Alam ng Diyos yan kung anong pinagdaraanan mo. The Bible declares that there is all-knowing God who knows you better than you know yourself. Alam Diyos yan. Di ba minsan, hindi natin nga alam yung sarili natin kung saan patungo eh. Di ba? Pero alam ng Diyos yan. Kaya minsan, sa ating buhay, hindi tayo dapat mayabang. Na, kaya ko na lahat to. Di ba? According to, din sa verse ng Psalms, chapter 139, verse 1 to 6, makikita natin doon kung ano ba yung sinasabi ng salita ng Diyos. He knows everything. Pag-angat mo at pagbagsak mo, alam ng Diyos yan. Kung babasahin nyo sa Psalms 139, verse 1 to 6. What else God know about you?
Sabi ng Bible sa Matthew 10, verse 30. Tingnan nyo, na hindi ako nagluloko sa sinabi ko kanina. Matthew chapter 10, verse 30. But the very hairs of your head are all numbered. Alam ng Diyos yan. Hindi, baka sinasabi nyo, naluloko lang ako, pero tama yun. Nandun sa salita ng Diyos. Okay? Does God knows you even better than yourself? Alam Diyos yan. Alam nyo ba kung anong bilang ng buhok nyo? Hindi. Ang Diyos alam niya kung anong bilang ng buhok nyo. Okay? Ito ba? Do doctor know everything about the human body? Hindi. Tama? Ang doktor, hindi niya alam lahat. Okay? Do they know everything about disease? Hindi. Hindi lahat alam nila. Do scientists know everything about the universe? Hindi nila alam lahat. Do historians know everything about history? Hindi lahat. Okay? Does God know everything about everything? Yes, alam ng Diyos yan. God knows all about you. He knows all about your problems. In fact, God knows all about the problem which you will face 15 years from now. Kung buhay ka pa. Alam ng Diyos yan. Kung ano yung daraanan mong problema. Ikaw nga, hindi mo alam eh. Hindi mo nga alam kung buhay ka pa bukas. Tama? Pero alam ng Diyos kung ano yung future mo. Kaya napaka-importante sa ating buhay, lumapit tayo sa nakakaalam. God knows all about the problem which, ito in 15 years, God knows the day of your death. Alam ng Diyos yan. Kung kailan ka mamamatay. Sarili mo nga, hindi mo alam kung kailan ka mamamatay. Kaya napaka-importante na malaman mo kung ano yung ginawa ng Panginoong Hesukristo. Baka hindi mo alam bukas, patay ka na, o kaya mamaya. Paggising mo, hindi ka na buhay. Diba? Ay, yun. Tama, paggising mo, hindi ka na magigising. Okay? Okay. Ngayon, alam ng Diyos yan kung kailan ka mamamatay. Okay? Kaya napaka-importante, sabi nga ng Bible na huwag tayong magmalaki. Boast, sabi ng salita ng Diyos. Hindi pa ako mamamatay bukas. Hindi mo lang alam. Okay? The Lord knows about all things that will happen to you. Alam ng Diyos lahat ng mangyayari sa iyong buhay. Pero ikaw, hindi mo alam. He knows about today and He knows about all your tomorrows. He knows about your future school years, your future jobs, yung trabaho mo, pag ikaw nakatapos, your future friends, alam ng Diyos yan. Your future marriage, alam ng Diyos yan. Your future family, alam ng Diyos. Your future health, alam ng Diyos yan. Your future wealth, yung kaya yung karian niyo to, yung kayamanan mo. It is this omniscient Creator whom we are to remember now, thy Creator in the days of thy youth. Sabi ng Ecclesiastes chapter 12, verse 1. Remember. Okay? Sino ba yung Creator natin? Ang Diyos. Kaya napaka-importante, habang bata tayo, dapat nilalapit natin ang problema natin sa Diyos. Okay? Minsan sa ating buhay, hindi na natin inaalala ang gawain ng Diyos o ang Diyos. Minsan, pinapabayaan na natin yung gawain ng Diyos kasi parang wala namang halaga. Okay? But alam ng Diyos kung ano talaga yung nasa ating puso.
Kung talaga ba na naglilingkod tayo dito, o talaga ba na pumunta lang tayo dito, nag-basketball, wala tayong pakialam sa ating sarili, wala tayong pakialam sa ating kaligtasan. Isipin nating mabuti. Sabi nga ng Bible, remember now thy Creator in the days of thy youth. Alalahanin natin kung anong ginawa ng Diyos sa ating buhay. Your friends do not have this kind of knowledge. Hindi niya alam, kaibigan mo. Neither do your parents, neither does the president, neither does anyone else. Hindi nila alam kung ano yung alam ng Diyos. Kaya nga sabi dito na sa ating buhay, are you willing to trust your life and your problem to the one who knows? Dapat, yes, ang sagot natin. Pangatlo pa lang ito. Hanggang ano to, sabi ko sa inyo. God is omnipresent. Ang Diyos, nandyan lang yan. Okay? Nandun siya sa Amerika, nandun sa anong bansa. Ang Diyos, sabi sa Bible, the word omniscient means God is everywhere present. Nakikita niya tayo kung ano yung ginagawa natin? Kasi nandyan siya palagi. Nandyan ang Diyos. No matter where you are, God is there. Makikita natin sa Psalms chapter 139, makikita natin, speak of God omnipresence. Makikita natin yan kung babasahin nyo, pag-uwi nyo sa verse 7 hanggang 12. There was once a man who challenged a little boy by saying, ito, ang sabi ng taong ito sa malit na bata, if you tell me where God is, I'll give you an apple. Sabi niya sa bata. Pero ito yung sagot ng bata. The boy answered, I'll give you a whole barrel of apples if you tell me where God isn't. Yan ang sagot ng isang bata. Ito pa. There once a foolish atheist who painted a sign with big letter that said, ito ang nakalagay, God nowhere. Yan ang nakalagay sa ilagay ng atheist na ito. God nowhere. A little girl who happened to come by saw, yung tinignan niya, the sign, but she interpreted the letters somewhat different to her it read. Ano yung pagka-interpret ng bata? Ito ang nakalagay. God is now here. Nandiyan palagi ang Diyos. Kaya mag-ingat tayo sa ating mga ginagawa. She was right. No matter where you might be, you can always say, God is now here. Can you remember the times when you were younger and when you were very sick with a cold or flu or something else? Was anyone right there to take care of you? Yung mga magulang, di ba? In times of trouble and difficulty, it is comforting to know that someone is present and that this person is able to help you. Alam nyo, kung ang tao lang, mas maganda ang Diyos. Naisipin natin na nandyan siya palagi kung meron tayong karamdaman sa ating katawan. God is very present, help in trouble. Sa Psalms chapter 46 verse 1, when you need to find God, He is right where you are. Nandyan siya kung kailangan mo ang Diyos. Alam niyo ang Diyos, nakaganyan lang ang Diyos. Nabasa niyo sa Book of Psalms, Proverbs yata, Psalms yun, ng kamay ng Diyos, nakaganyan. Minsan, problema sa atin lang. Again and again, we read this word in the Bible, fear not, for I am with thee. Kasama natin ang Panginoong Jesucristo.
Hindi man natin siya nakikita, pero nandyan siya. Nakatingin sa atin. Kaya mag-ingat tayo, sabi ko nga, sa ating mga ginagawa. Sabi niya pa dito, did God ever tell us that we need to face our problems alone? Hindi. What great promise hath God given to every believer sa Hebrews chapter 13 verse 5, I will never leave thee, ito yung promise ng Diyos, nor forsake thee. Yan ang promise ng Diyos sa atin. Dapat isipin natin kung meron tayong problema, isipin natin kung ano yung promise ng Diyos. Do we need to solve our problem by ourselves? No. Every believer has a perfect helper. Sino yun? Ang Diyos. Who is always present to aid us. Nandiyan palagi ang Diyos. Kaya napaka-importante sa ating buhay na gawin natin kung ano yung tama. Kasi meron sa ating buhay, sa problema natin, pag meron tayong problema, nandiyan palagi ang Diyos. Minsan, problema lang sa atin. Yung puso natin, minsan, hindi maayos sa harapan ng Diyos. Pangapat, God is immutable. The word immutable means that God never changes. The world might be changed. The people might be changed. Mga tao, pwedeng magbago, ugali man o ano man, panunot man, pwedeng magbago yan. Pero, titignan natin, but God never change. Hindi nagbabago ang Diyos. Kung ano siya nung Old Testament, dati, nung unang panahon, ganun pa rin siya hanggang ngayon. Pero bakit ang tao nagbabago? Dahil hindi sila nakatingin sa Diyos. He is always the same. He never stopped being God. Sabi ng Bible sa Malachi chapter 3 verse 6, for I am the Lord, I change not. Yang sabi ng salita ng Diyos. Hindi nagbabago ang Diyos. In Hebrews chapter 13 verse 8, Jesus Christ the same yesterday and today and forever. Kaya nga ang Diyos, hindi siya nagbabago. Makikita natin dito, matatagalan yata tayo Ayos lang yan, salita ng Diyos. Makikita natin in the last chapter, we learned that the same God who brought the children of Israel through the Red Sea was the same God who could provide food and water for them in the desert. Ito yung mga Israelites. The same is true for us. Ganun din sa atin. The same God who saved us, solve our biggest problem, is the same God who can take care of our day-by-day problems. The same God who helped me with my problems last year, and the same God who can help me with my problem this year. We can always count on God being God. Bakit? Dahil hindi siya nagbabago. Makikita natin sa buhay ni Abraham, nakaranas siya na napakatinding problema. Sa inyo, pag kaya in-offer nyo yung anak ninyo sa Diyos, diba? Yun ay malaking problema. Pero ano ang ginawa ni Abraham? Nagtiwala pa rin sa Diyos dahil hindi nagbabago ang Diyos. Sino pa? Si Joseph. Nung binenta siya, pinagkalamaan ng tatay niya na patay na kasi yun yung pinakita ng kanyang mga kapatid. Yung kanyang rope na mayroong dugo. Alam nila, patay na si Joseph. Pero may purpose ang Diyos. Alam nyo, kay Abraham may purpose ang Diyos. Kung gaano niya, sino bang mas mahal ni Abraham? Ang Diyos ba o yung kanyang anak?
kaya tinest siya ng Diyos. Sa atin, merong minsan testing sa ating buhay. Kung saan ba tayo nagtitiwala. Si Joseph, pininta siya ng kanyang mga kapatid. Pero titingnan natin mabuti, yun ay malaking problema. Kasi naging slave siya dun sa Egypt. Pero alam niyo ba na sabi nga dito na si Joseph, the dreamer. Okay? Makikita natin yung buhay ni Joseph na tinulungan siya ng Diyos. Nakasama niya palagi ang Diyos. Lahat ng gawin ni Joseph, mag-prosper. Ito ay lalago. Lahat ng ginagawa ni Joseph. At hanggang siya ay kulong dahil pinagkamalahan. Yun ay malaking problema. Pero tingnan niyo yung buhay ni Joseph na naging second in command. Kilala niyo si Pharaoh? Mas mataas pa siya kay sino ba yun, si Mr. Potiphar? Kung saan siya nagtrabaho, mas mataas pa siya kay Mr. Potiphar. Tama? Kasi si Joseph naging second in command ni Pharaoh. Siya lahat. Pwede niyang lahat galawin. Okay? Kaya nga dito makikita natin, may purpose ang Diyos minsan sa ating buhay, sa ating problema na tinatahak. Sino ba? Si David. Nakagawa siya ng kasalanan kay Bathsheba. Iyon ay malaking problema. Dahil pinagpili siya. Okay? Pero, siya sa lumapit pa rin sa Diyos. Kasi ang Diyos hindi po nagbabago. Si Daniel, kasi yung oras, si Daniel, kita natin si Daniel, na pinatapon siya dahil sa inggit na pinatapon siya, na nagkaroon sila ng decree na bawal manalangin for 30 days. Pero nanalangin pa rin siya sa Diyos. Anong ginawa nila? Pinatapon siya. Pero iningatan ba siya ng Diyos? Oo, iningatan pa rin siya ng Diyos. Kasi hindi nagbabago ang Diyos kung ikaw ay naglilingkod na totoo sa Kanya. Did the same God help all of these men? Yes. Is the God who helped Abraham, Joseph, Moses, David, and Daniel the same God who can help you today with your problem? Tama. Parehas lang. Abraham lived about 200 BC, about 400 years ago. Has God become any wiser since the day of Abraham? Has God become more powerful during these last 400 years? Parehas pa rin. Okay? The same. Does God, kung makapangyarihan siya dati, hanggang ngayon makapangyarihan pa rin ang Diyos. Does God now know more things than He did way back then? Alam nyo, kaya nga sabi natin, yung pinag-aralan natin, that God is all-knowing. Hanggang ngayon, ang Diyos, all-knowing pa rin. Is God any greater than He used to be? Concerning God, the Bible says, thou art the same. Sabi sa Hebrews chapter 1, verse 12. Ganon pa rin ang Diyos. Hindi siya nagbabago. In the world where everything is changing and nothing seems to stay the same, it is wonderful to know that there is a God who is always the same. Number 4, God is eternal. How old is God? Tatandaan niyo, walang taon ang Diyos. Minsan, ganun yung pumapasok sa ating isipan. When was God born? Kailan nagpanganak ang Diyos? These are silly questions because God has no age. And God has never had a birthday. Sabi ng Bible, tingnan natin sa Psalms 90 verse 2 para maniwala kayo. Psalms chapter 90 verse 2. Before the mountains were brought forth, or ever thou hast formed the earth and the world, even from everlasting to everlasting, thou art
God. Makikita natin dyan na walang taon, kung ilang taon ng Diyos. God is eternal, everlasting God. He had no beginning and He will have no ending. Usually, when we need help, we try to find someone with experience. Whom would you rather trust? A man who had been a doctor for 1 year or a man who had been a doctor for 30 years? Siyempre, yung meron experience ng 30 years. Mas matindi ang Diyos. Dahil wala siyang kung ilang taon siya. Okay? So, sinong pagkakatiwalaan natin? Dapat ang Diyos. Whose food would you rather eat? Someone who has been a cook for 3 years or someone who has been a cook for 40 years? Hindi ito yung naluto ng 40 years. Ibig sabihin, yung luto nila noon. Tindihan nyo? Pero makikita natin, syempre, yung mas matagal. Tama? Ganon din ang Diyos sana sa ating buhay. How much experience does God have? How long has been on the job? God has been around as much longer than we have. Job needed to realize that God has been around for a long time. God is very good and being God. Number 5. God is good. Sabi ko na nga ba eh. Tama yung nasa isip ko all the time. Okay. For the Lord is, tignan natin sa Psalms 100 verse 5. Ano nakalagay sa Psalms 100 verse 5? Kaya ako binilisan kasi baka matagal ako eh. Ito na lang. Ang sabi ng Bible, for the Lord is good. Napakabuti ng Diyos. God wants to bless me, not curse me. God wants to help me, not harm me. Just as earthly father would not want to give his son a stone sandwich. Tama? Siyempre, sino ba nagbibigay ng, bigyan nyo nga tatay, Bible student ng stone sandwich. Okay, and then, or a rattlesnake sandwich. Tingnan natin sa Matthew, kahit wag mo na Matthew chapter 7 verse 9 to 10. So the heavenly Father does not want to give his children anything that would harm or hurt them. Ang Diyos ayaw niya nasaktan tayo. Bakit nangyayari sa ating buhay yung mga problema? Dahil hindi natin iniisip kung ano yung kabutihan ng Diyos sa ating buhay. Suppose you needed to go to the hospital to have an operation. If you knew that the doctor was planning to hurt you and harm you, anong gagawin mo? Nasa isip mo. Ayoko na. Diba? Ganun yung nasa ating isip. Would you allow him to do the surgery? If you knew that he would try to cut off your head instead of to take of your tonsil, anong gagawin mo? Okay? Siyempre, baka isipin natin, pambira, puputulin yung hulo ko. Imbis na yung tonsil ko lang. Minsan, ganun yung nasa ating isip. Would you trust him to operate? On the other hand, if you knew that he wanted to help you and fix the problem, even though it might hurt and there might be some pain, would you let him? Minsan pag nagpagamot tayo, ganun pa yung nasa ating isipan, nagda-doubt pa tayo. Pero magagamot ba pag nagda-doubt tayo? Hindi. Pero mas matindi ang Diyos. The great physician, the Lord Himself. Alam nyo, kahit may cancer kayo, kayang tanggalin kagad ng Diyos yan. Di ba, marami kayo nababalitan, pambira, nawala yung kanyang sakit. Bakit? Hindi ko rin alam.
Sipin na natin kung gaano kabuti ang Diyos. Joke lang. Okay. The great physician, the Lord Jesus himself, will give us only what is good for us. Number 6, God is faithful. If I sit in a chair and the chair collapses, ibig sabihin, I learned that the chair is not faithful or dependable. It failed to fulfill its purpose. Yung chair na yan, baliwala. Yung purpose ng chair yan. Kung bakit pa naging chair eh. Okay. If I put groceries into a bag and the groceries fall out through the bottom of the bags, I learned that this bag is not faithful. It failed to fulfill its purpose. If a person promised to do something that is good and right, and he does not do it, I learned that he has not shown himself to be faithful. He has failed to keep his promise. If something is faithful, then I can trust it and count on it to do what it's supposed to do. Tingnan natin. Pag tayo gumagawa pala ng kasalanan, hindi tayo nagiging faithful sa Diyos. Kaya pag-ingatan natin yung ating mga ginagawa. Yung ating pagmamurmur, pagko-complain, pagtuturuan sa bawat isa. Mag-ingat tayo. Hindi pala tayo nagiging faithful sa gawain ng Diyos kung ganun yung ating ugali. The Bible says again and again, God is faithful. Sa 1 Corinthians chapter 10, verse 13. If you learn on God, you will not fall. If you trust in God, you will not be disappointed. If you depend on Him, He will not let you down. In Deuteronomy chapter 31, verse 6, with this word, He will not fail thee. Kung titignan nyo sa verse 6 hanggang verse 8, nakalagay doon, He will not fail thee. Man will fail you, but God never fail you. In all historian, God has never been known to fail anybody at any time. If you look to God and trust in God in the middle of your problem, you can be sure that He will not fail you either. The Lord is faithful. Kaya nga sa ating buhay, dapat magtiwala palagi tayo sa Diyos. Number 7, God is sovereign. The word sovereign means that God is complete control of everything. Okay? The word, makikita natin that He control everything. Lahat control na ang Diyos. He rules over all. He is the King of the entire universe. Our God is the heavens. He had done whatsoever He had pleased. Does anyone else tell God what to do? No. Tama? No one is greater than He. He is the absolute boss and supreme. Siya ang makapangyarihan, nabasa natin, siya lahat ang may control dito sa mundong ito. When problems and difficulties come, it is important to realize that God is in complete control of the situation ng ating dinaranas na problema. In fact, no problem can ever come your way unless God allows it. Makikita natin din the last chapter, we learned that the problems come our way for a reason. Tama? May reason yan kung bakit yung problema na dadanasan natin sa ating buhay. Often God is testing us to see if we will trust Him. Think of Joseph in the Old Testament.
makikita natin merong purpose ang Diyos. Did the sovereign God allow problems to come into Joseph's life? Meron. Did God inalaw ng Diyos yan? Pati na si Job, inalaw ng Diyos na duman siya sa problema. Did God work these things out for good? Yes. Suppose you have open surgery. Suppose you were having open heart surgery. Okay? In the middle of the operation, the phone rings in a nearby room and someone wants to speak to the surgeon. Would you want the surgeon to leave the operating table and let someone nurse be in charge of you? Ayaw natin yan. Or would you rather have the surgeon in control of the situation from start hanggang matapos? Gusto natin yun. Ang Diyos, ganun din dapat tayo sa harapan ng Diyos. There is someone who is in charge sa ating buhay. Sa bawat isa sa atin. God is in control. Is God really qualified to support me and handle my problem? Sa ating mga problema. He is strong enough. Does He have enough ability? Kakayahan? May kakayahan ba ng Diyos na i-solve yung aking problema? Malakas ba ang Diyos na kayang lutasin yung aking problema? Does He know enough? Alam niya ba lahat? Is He with me? Is He with you enough? He is experienced enough? Is He wise enough sa ating buhay? Is He loving enough? Kaya nga sabi ng Bible, for God so loved the world that He gave. Pinakita niya yung pagmamahal niya sa atin. He is faithful enough? Is He big enough to take care of you and your problems? The answer of this question is yes. Then we must ask one more thing. Are you trusting Him enough sa mga bagay-bagay na yun? Pinagkakatiwalaan ba natin ang Diyos sa lahat ng ating mga dinaranas na problema? O hindi? Nasa sa atin yun. Sana sa gabing ito isipin natin kung saan ba tayo lalapit pag meron tayong problema. Tumayo po tayong lahat. Habang po na kayo kung sana yung ulo nyo, yung mga sisiraan. Kung kayo man ay hindi nakapikit yung inyong mga mata. Kung kayo man ay hindi tumanggap sa Panginoong Kristo, mas maganda sana kung tanggapin nyo ang Panginoong Kristo. Kasi hindi nyo alam kung kailan yung araw ng ating ikamamatay. Kaya napaka-importante sa ating buhay na sana tanggapin nyo kayo na hindi pa tumanggap sa Panginoon. May lalapit po sa inyo ng mga worker upang share po ang salita ng Diyos. Sana payagan nyo. Dapat hindi nyo i-keep sa inyong sarili na,